Taon-taon, meron tayong Adbyento. Taon-taon, nagsisindi ng Advent wreath. Taon-taon, simbang gabi. Taon-taon, Pasko. Kaya taon-taon, may pagkakataon tayong basahin ang kwento ng Pasko, pakinggan ang kwento ng Pasko, at pagnilayan ang kwento ng Pasko. Nakailang Pasko na ba tayo? Ako po, ito po ay ang ika-24 na taong kong Pasko bilang pari. At sa taon-taong pagninilay tungkol sa kwento ng Pasko, mas lalo kong naintindihan na ang mahal na Birhen napakatapang. Si Mama Mary, napakalakas ng loob na lahat ng ginawa niya sa kwento ng Pasko, hindi kaya ng duwag. Hindi kaya ng mahina ang loob. No? Madali nating ma-misinterpret si Mama Mary, no? Pag tiningnan natin yung imahe, prim and proper, parang napakahinhin, makinis ang kutis, rosy cheeks, parang napakalumanay. Pero kung iisipin natin, iisa-isahin natin ang mga desisyon na ginawa ni Maria sa kwento ng Pasko, napakalakas ng loob. At narinig natin yan sa Ebanghelyo ngayon. Sabi sa kanya ng anghel, magiging nanay ka. Alam niyo po, may mga kakilala ako, takot na takot maging nanay. Father, ready ba ako? Father, baka hindi ko kaya. Father, masyado pa akong bata. Just to be a mother, that can be scary. Paano kung napakabata mo pa, kambal pa yung magiging anak, hindi maayos ang trabaho? Being a mother can be scary. At yun ang sabi kay Maria, magiging nanay ka. At hindi lang ordinaryong nanay, magiging nanay ka ng anak ng Diyos. Oh, come on. How to be a mother of God. Paano maging nanay ng Diyos? At kitang-kita sa Ebanghelyo, hindi naintindihan ni Maria, ano yun? Ano talaga ang hihingin sa kanya ng pagiging nanay ng Diyos? Kaya may pagtanong, paano mangyayari yan? Pero kahit hindi lubos ang naintindihan, oo pa rin. Even without fully understanding what the mission entails, what the mission will require, let it be done to me according to your word. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Ako'y alipin ng Panginoon. Napakatapang ng mahal na Birhen. Ang lakas ng loob para tuparin ang kalooban ng Diyos. Eto pa, I'm sure hindi naging madali kay Maria para sabihin kay Jose na siya'y buntis at hindi si Jose ang tatay. I'm sure that is not easy for Mary. Wala sa Ebanghelyo, oo. Pero palagay ko, alam ni Maria kung anong pwedeng mangyari. At muntik na ngang mangyari, hiwalayan siya ni Jose. Yan ang sabi sa atin, hiwalayan na siya ni Jose. Nakialam lang ang anghel sa panaginip ni Jose. I'm sure Mary was afraid. No, mahirap yun. Sasabihin mo sa iyong kasintahan, buntis ako. At hindi ikaw ang ama. Pero napakatapang ng mahal na Birhen. Ang lakas-lakas ng loob para tuparin ang kalooban ng Diyos. Muntik na ngang mangyari yung kinakatakutan. Muntik nang hiwalayan ni Jose.
Pero nang matanto ni Jose na ang pagkabuntis ni Maria ay mula sa Diyos, tinanggap pa rin siya ni Jose para maging kanyang asawa. Alam din natin ang paglalakbay na kailangang gawin ni Maria ayon sa kalooban ng Diyos. Imagine ninyo, buntis at maglalakbay mula Nazareth papuntang Bethlehem. Hindi po biro yan. Tandaan natin, wala pang mga daan noon, wala pang mga sasakyan noon, kaya't sila'y maglalakad at sasakay sa asno sa matagal na paglalakbay. At ang ganyang mga paglalakbay, delikado. Pwede yang ikamatay ng mga maglalakbay. Ano pat buntis ang maglalakbay. Pero napakatapang ng mahal na birhen. Napakalakas ng loob. Hindi yan kayang gawin ng isang taong duwag. At yan po ang hilingin natin sa Diyos. Taon-taon, nagdiriwang tayo ng Pasko. Taon-taon may Adbyento. Taon-taon may simbang gabi. Ano na bang nadulot sa iyo ng Pasko? Hilingin natin na tulad ni Maria, maging malakas ang loob natin. Maging matapang sa pag-oo, sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Maging matapang na piliin kung anong mabuti. Maging matapang na piliin kung ano ang totoo. Maging matapang na piliin kung ano ang tama. Sapagkat alam natin hindi madali yan. Sa tuwing pipiliin kung ano ang tama, sa tuwing pipiliin kung ano ang totoo, sa tuwing pipiliin kung ano ang mabuti, pagkaminsan, pinagtatawanan pa tayo. Pagkaminsan, susubukin pa tayo. Pagkaminsan, iiwan pa tayo. Saying yes to God can only come from a courageous heart. Doing the will of God, being faithful until the end, can only come from a courageous heart. A heart like Mary, courageous because she trusts in God. Maging malakas po nawa ang ating loob sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil kayang-kaya natin, hindi. Kundi dahil kasama natin ang Diyos. Amen.